Ganda na sana ng simula ni Kai Sotto mga kaibigan. Game 2 na tayo, Yokohama kontra sa FE Nagoya. At nakita nyo naman na sa first 5 si Kai Sotto, wala pa rin si Yuki Kawamura. Ang dami sanang pagkakataon ng ating pambato ni si Kai Sotto dito sa first half na makapuntos mga kaibigan. Pero nakita natin tila wala sa momentum etong si Kai Sotto. Nabibigyan naman ng bola si Kai, nandun ang depensa, pero yung offensa ni Kai Sotto ay tila parang nagmamadali siya. Nakita naman natin mga kaibigan, talagang may galawan si Kai Sotto. Yung fade away sana na yun, no? Kung pumasok mga kaibigan, ang ganda na sana. Pero nakita nyo naman so far, parang nagiging praktisa na lang kay Kai Sotto yung naging laban, no? Dito sa FE Nagoya. Tignan nyo mabuti yung play ni Kai Sotto mga kaibigan. Talagang buwebelot, gumagawa siya ng magandang highlights, pero naaabutan po siya ng kalaban ng FE Nagoya. Nakita natin ang malaking kawalan ni Yuki Kawamura, no, para sa tandem kay Kai Sotto, no. Talagang nahihirapan sila na walang Yuki. Pero so far ginagawa naman ni Kai Sotto yung best niya para maipakita yung magandang highlight sa laban. So nung first quarter mga idol, no, ay tambak na talaga dito ang Yokohama, no. Score 11-22 ba naman. Si Kai Sotto natin may 2 points, isang steal at isang rebound. Sa second quarter naman mga kaibigan, so far ganun pa rin ang nangyari. Hindi nadagdagan ng puntos ng ating pambato na si Kai dahil nga talagang pinipilit naman ni Kai makapuntos, pero nahihirapan, no. Hindi mailabas ni Kai Sotto yung momentum niya, no, sa loob. Iba talaga kasi pag merong Yuki Kawamura, pero hindi naman nagdedepende si Kai doon, pero nahihirapan siya sa mga kakampi niya, and very obvious siya, nakikita natin mga kaibigan. So under 3 minutes dito sa second quarter, nilabas siya, pinalitan naman ni Scott, pero tambak na dito talaga malala itong Yokohama sa score na 26-43. So mga idol, pagdating naman sa second half, sa third quarter, walang appearance ng ating pambato na si Kai Sotto. Hindi po siya pinasok, no, bagkos binigyan ng playing time itong si Scott, at nakita natin okay naman ang nangyari kahit papaano, kahit walang Kai Sotto. Na ibaba ng Yokohama ang kalamangan itong FE Nagoya dito sa third quarter sa 6 points na lamang. Pero pagdating naman mga kaibigan, ng fourth quarter, nakita natin nandoon na ang offense at depensa ng ating pambato ni si Kai Sotto. Doon nahihirapan makapunto si Kai Sotto dahil sa tuwing mapupunta yung bola sa kanya, ipinapasa niya po sa kanyang mga kakampi dahil alam ni Kai na wala sa kondisyon yung kanyang mga kamay para makapuntos po. Kaya sa depensa bumabawi yung ating pambato na si Kai Sotto. Ilang minuto na lamang po natitira mga kaibigan, almost 5 minutes na lamang, no, ay 52-62 na lamang po, no. 10 puntos na lang ang kalamangan dito ng FE Nagoya at pilit naghahabol dito etong Yokohama B Corsair. But so far kung titignan nyo, ang ganda naman ang pinakita kahit papaano ni Kai Sotto. Do limited time lamang siya, pero okay naman kahit papaano, no. Babawi na lamang po sa susunod na game ang Yokohama B Corsair. And well mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.